Magandang araw po sa inyong lahat. Dumating po nung kailan lamang ang isang oil tanker na nangangalang Sara. Talaga naman pong Sara ang pag-asa ng bayan para sa langis at para sa kinabukasan ng Pilipinas. At karga po ng oil tanker ang kauna-unahang langis na ating inangkat galing sa Russia. Siyempre po, napilitan tayo mag-angkat sa Russia dahil hindi makadaan ang mga langis galing sa Gitnang Silangan sa Strait of Hormuz. Pero sa totoo lang po, 2022 pa, talagang sinimulan na ng Duterte administration ang mga hagbang para tayo makapag-angkat ng langis galing sa Russia. Ako po noong mga panahon na yon ay tagapagsalita ni Tatay Digong. At kung maalala nyo, ay nagsimula ang putukan dyan sa Iran na presidente pa si Tatay Digong. At nung nagputukan nga po dyan na presidente pa si Tatay Digong, sumipa ang presyo ng langis at petrolyo dahil nga sa putukan sa Gitnang Silangan. At ako'y natanong ng Malacanang Press ko anong hakbang na ginagawa ng Pilipinas para maibsan nga yung pagtaas ng presyo ng langis. Sinabi ko po, bagamat ito ay inaamin ko, walang konsultasyon sa Department of Energy na noon ay pinamumunuan ni Secretary Cusi na nakikipag-usap na tayo sa Russia para mag-angkat ng langis. Matapos po yung press briefing na yan, tinawagan ko po si Secretary Cusi, humingi ng pamunhin kasi ang aming patakaran po talaga, kinakailangan kinukonsulta muna ang mga line departments bago ako magsasalita. Pero yung pagkakataon na yon, minabuti ko na pong unahan kasi nga ang iniisip ko, hindi naman po pwede na habang sumisipa ang presyo ng petrolyo, walang ginagawa ang gobyerno. At ang sabi naman ni Secretary Cusi, walang problema dahil sisimulan na talaga natin yan. Kaya nga po, nasimulan po ang proseso ng pag-uusap sa mga Russians, pag-angkas ng langis, panahon pa ni Tatay Digong. Sa katunayan, ang ambassador ng mga panahon na yon ng Pilipinas sa Russia ay si Ambassador King Soreta na ngayon ay ambassador natin sa Geneva, sa United Nations sa Geneva. At ilang beses din ako tumawag sa kanya para matanong kung ano yung development sa pag-uusap sa mga Russians. Now, unfortunately, ako po'y bumitiw bilang tagapagsalita para tumakbo bilang senador at hindi ko lang namalayan kung ano nangyari. Pero ang alam ko naman po, nagpatuloy ang pag-uusap sa panig ng ating sugo sa Russia at ang dumating sa punto na po pwede na talagang mag-angkat. Kaya lang, natapos na ang termino ni Tatay Digong. Nang pumasok ang Bangag administration, natigil po ang usapin dahil nga po mas binigyan ng halaga ng Bangag administrasyon yung sanctions ng Amerika laban sa Russia. Kung maalala nyo, dahil sa paglusob ng Russia sa Ukraine, ang Amerika ay nag-impose ng trade sanctions. Pinagbabawalan hindi lang ang mga Amerikano, kundi lahat ng mga kaalyadong bansa na merong mga negosyo sa Amerika na mag-angkat na kahit anong produkto sa Russia. Kasama po dyan ang langis. Yung mga sunod-sunurang mga bansa gaya ng Pilipinas at mga sunod-sunurang presidente gaya ni Bangag ay sumunod sa sanctions ng Amerika. Pero yung mga independyente mga bansa gaya ng China, gaya ng India, hindi po sila tumigil ng kanilang pag-aangkat. Sa katunayan, ang Russia at ang China at ang Russia ay net exporters ng refined petroleum products dahil sila po ay patuloy na nag-angkat sa Russia para sa kanilang pangangailangan at ang labis na kanilang pinoproseso para sa gasolina at diesel ay ine-export nila. Kaya nga po, 30% ng ating mga petroleum produkto ay inaangkat natin sa China. Hindi po dahil milangis ang China, kung hindi, nag-aangkat po sila ng crudo sa Russia at pinaprocess at ina-export sa Pilipinas. Kaya nga po, patuloy po ang naging paglago ng China at ng India at ng Turkey dahil sa kabila ng US sanctions, patuloy silang nag-angkat ng Russian oil. Ang Pilipinas, palibasa sunod-sunuran, kinailangan pang magkaroon ng putungan ngayon sa Gitnang Silangan at ang balita ko, kinailangan pang hingin ng approval ng Washington DC bago sila makaangkat ng Russian oil. Dahil kung hindi nga sila hihingi ng ganyang abiso, baka daw masanction din ang Pilipinas. Pero ang tanong, kung ang kinakatakutan ay masasanction ng Pilipinas pag nag-angkat ng langis sa Russia, bakit ang mga bansang China at India na hindi tumigil mag-angkat ng Russian oil, hindi naman po nabigyan ng sanctions? Ibig sabihin,
kinakailangan tayuan lamang kung anong pang-nasyonal na interes. Dahil sa mga Chino at sa mga Indians, pang-nasyonal na interes nila na patuloy silang makaangkat ng mas murang langis, wala silang pakialam kung anong banta ng Amerika, inuna muna nila ang pang-nasyonal na interes. Ngayong nagputukan na sa gitnang silangan, ngayon pa lang tayo nagsisimula na mag-angkat ng petrolyo, crude oil galing sa Russia. Ang tanong, ngayong lahat ng buong mundo ay nagtatangka na bumili ng Russian oil dahil ang Russian oil po pwede pong isakay sa Vladivostok, hindi nadadaan ng Strait of Hormuz dahil meron silang mga oil pipelines dito sa taas lamang ng Luzon at hindi nadadaan doon sa lugar ng putukan. Mapagbibigyan ba kaya ang Pilipinas sa mga quantities na kinakailangan natin? Siyempre hindi po. Kasi ang langis bilang isang commodity ay binibili at ibinibenta long before yan ay actually ma-deliver sa kanyang destinasyon. Again po, patunay na palpak ang pulisiya ni Marcos Jr. na maging sunod-sunuran sa mga Amerika. Nagkukumahog tayo ngayon mag-angkat ng krudo galing sa Russia sa panahon na ang buong mundo ngayon ay nagkukumahog din mag-angkat ng krudo sa Russia. Pagbibigyan po siguro tayo ng kakaunting mga crude oil, pero ang karamihan po kasi nabili na ng iba't ibang mga bansa kung saan ang gobyerno binigyan ng mas malaking halaga ang kanilang pangnasyonal na interes kesa kung ano ang sasabihin at gagawin ng Amerika kung mag-aangkat sa bansang Russia. Too late, the hero, in other words. Well, maraming salamat po sa inyong patuloy na pagtangkilik. Ito po ang inyong spokesman Harry Roque nagsasabi, I love you Philippines. You're the only country that I have. You're the only country that I love. Bye. God bless the Philippines.